Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1559-65. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos patayin si Theo, kunin ang kanyang spatial ring, at sirain ang kanyang katawan para maalis ang lahat ng ebidensya, agad na umalis si Alvin sa kagubatan na winasak ni Theo. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ay makahanap ng isang liblib na lugar upang magpagaling at bumuo ng kanyang lakas. Para sa iba pang mga bagay, gagawa siya ng desisyon kapag nabawi na niya ang kanyang true energy at spiritual energy. Ang grupo ng Moon Illumination Sect Saint Stage Powerhouses, kabilang ang sect leader na si Janos, ay hinahabol at hinahanap si Alvin ng higit sa 10 araw. Sa huli, ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan, at bumalik sila sa Moon Illumination Sect sa pagkabigo. Nang bumalik sila sa Moon Illumination Sect, narinig ni Janos na nakatakas na si Arwin kasama ang iba pa. Agad siyang napahagulgol sa galit. Hindi siya tanga. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang mga vice sect leaders ay malamang na pinabayaan si Arwin. Gayunpaman, ano ang magagawa niya kahit na alam niya ang katotohanan? Maaari ba niya silang hatulan ng kamatayan o sipain sila palabas ng Moon Illumination Sect? Ang mga vice sect leaders ay nasa imminent saint stage, at lahat sila ay ang gulugad ng Moon Illumination Sect. Bukod dito, maaari silang makapasok sa saint stage anumang oras. Ito ay dahil si Janos ay walang magawa kahit na siya ay galit na galit. Ang dahilan kung bakit ang mga vice sect leaders ng Moon Illumination Sect ay nang-ahas na gumawa ng kanilang sariling mga desisyon at pabayaan si Arwin ay dahil din dito. Ano man ang mangyari, ang Kaden ng Moon Illumination Sect ay patay na, at wala na ngayon si Arwin. Kasabay ng pagkawala ng walang katulad na henyo, si Alvin, ang sekta ay dumanas ng hindi masusukat na pagkawala. Dahil sa kadahilanang ito, ang sect leader na si Janos ay nasa masamang mood ng ilang sandali. Bagamat hindi niya itinuloy si Alvin, hindi ito nangangahulugan na sumuko na siya. Palihim siyang nagpadala ng mga elder na pinagkakatiwalaan niyang maghanap sa kanya. Kung nakuha ng Moon Illumination Sect ang espadang iyon, hindi imposible para sa sekta na umakyat sa tuktok ng siyam na sekta sa isang iglap. Nang maalala niya ang mahiwaga at mahalagang espada na ginamit ni Alvin upang patayin si Kaden, agad siyang nakaramdam ng sigla. Dapat niyang makuha ang espadang iyon. Samantala, si Alvin ay nagtatago sa isang liblib na lugar at naglilinang sa ikatlong palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Mahigit 10 araw ang lumipas sa labas, at isang buwan na ang lumipas sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang tunay na enerhiya sa katawan ni Alvin ay halos nakabawi na rin habang ang kanyang espiritual na enerhiya ay ganap na nakabawi. Hindi siya tumigil sa paglilinang dahil pinalalakas niya ang kanyang cultivation base sa Paramount Saint Rudiment Stage. Ang kanyang pambihirang tagumpay sa Paramount Saint Rudiment Stage ay ginawa ng mabilis kaya ang kanyang paglilinang ay hindi ganap na matatag. Sinamantala niya ang pagkakataon para patatagin ito. Pagkatapos niyang palakasin ang kanyang cultivation base, babalik siya sa Moon Illumination Sect. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala para kay Arwin, sa kanyang pamilya, at mga kaibigan. Bagamat nag-aalala siya, hindi niya akalain na hahatulan sila ng Moon Illumination Sect ng kamatayan dahil mas magdudulot ito ng pinsala kaysa sa kabutihan. Sa kanyang opinyon, bilang isang 7th rate na puwersa, ang Moon Illumination Sect ay hindi gagawa ng ganoong kahangalan. Noong pinalalakas ni Alvin ang kanyang cultivation base sa Paramount Saint Rudiment Stage, ang Azure Cloud Mansion sa malayo ay nagkagulo rin. Whoosh! Isang mabilis na figure ang dumaong tulad ng hangin sa mga isla na umaaligid sa kalangitan. Elder Rong. Elder Rong. Nang makita ng hanay ng mga nakabaluti na itim na gwardya na nagpapatrolya sa mga isla sa kalangitan na bumabagal ang figure, huminto sila at yumuko ng may paggalang. Ang Elder Rong na ito ay isang matandang lalaki. Siya ay nakasuot ng kulay abong balabal, at siya ay may mapuputing kilay at buhok at mamula-mula ang kutis. Ang aura na ipinalabas niya ay katulad ng isang pantas. Gayunpaman, seryoso ang kanyang ekspresyon sa sandaling ito.
Pagkatapos niyang tumango ng walang pakialam sa nakaharap niya mga nakaitim na nakabaluti na gwardya, kumislap ang kanyang katawan habang pinabilis niya ang kanyang bilis. Hindi nagtagal, pumasok siya sa pinakamagagandang gusali sa mga Sky Island. Panginoong Mansion Master. Hindi nagtagal, nakita ng matanda ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, si Raymond. Elder Rong, bakit ka nagmamadali? May nangyari ba? Tanong ni Raymond. Sinundan siya ng matanda sa loob ng maraming taon. Siya lamang ang may pananagutan sa pagkolekta ng katalinuhan. Maliban na lang kung may nangyari, malabong hahanapin siya ng ganoon kabilis. Mansion Master, kung tama ang alaala ko, ang pangalan niyang Master ay Alvin, tama ba? Tanong ng matanda pagkatapos huminga ng malalim. Tama iyan. Tumango si Raymond bago masayang nagtanong, ano? Naibalik na ni Elder ko si Alvin. Hindi. Pagharap sa masayang Raymond, umiling lang ang matanda at ngumiti ng pilit bago siya nagpatuloy sa pagsasabi, nakatanggap ako ng balita na ang angkan ng dragon ay palihim na naghahanap ngayon ng isang binata na tinatawag na Alvin. Ito daw ay isang utos na personal na inilabas ng leader ng angkan ng dragon. Bukod dito, ang isang larawan ay kumakalat din sa ilalim ng aking kagawaran ng katalinuhan. Nakikita kong medyo kamukha ka ng taong ito dahil sa kadahilanang ito, hinala ko ang taong hinahanap ng Dragon Clan ay ang Mansion Master. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kamay at kumuha ng isang larawan bago ito ipinasa kay Raymond. Pinatag ni Raymond ang portrait at tiningnan. Agad na umiwas ang tingin niya. Sa isang sulyap lang, alam niyang ang lalaki sa portrait ay ang kanyang anak, si Alvin. Anong nangyayari? Nasa Mortal Continent pa rin ang anak ko. Paano niya kaya na-offend ang Dragon Clan? Medyo seryoso ang mukha ni Raymond. Kailangan niyang maging maingat dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa Dragon Clan. Bagamat ang kanyang Azure Cloud Mansion ay hindi man lang natatakot sa angkan ng dragon, hindi niya maiwasang mag-alala sa kaligtasan ng kanyang anak dahil halatang hindi nila hinahanap ang kanyang anak upang uminom ng isang tasa ng tsaa. Naguguluhan din ako. Tama, dapat nasa Mortal Continent ang iyong Mansion Master. At saka, Mansion Master, sinabi mo na nag-iwan ka ng voice transmission jade slip para kay iyong Mansion Master, at mayroon ka pang ang Kumi, ang matandang lalaki na iyon, hintayin mo siya sa southern border ng Dao Marshall Saint Land. Kung umalis siya sa Mortal Continent, hindi siya dapat maghanap ng Kumi, hanggang ngayon. Ang matanda ay ang punong tagapangasiwa ng departamento ng panektik ng Azure Cloud Mansion. Maaari siyang ituring na mga mata at tenga ni Raymond sa Dao Marshall Saint Land. Malalaman niya kaagad kung mayroong anumang kaguluhan o gulo sa Dao Marshall Saint Land. Natural, hindi siya naabala sa maliliit na di halatang mga sekta na iyon. Malamang may nangyaring mali, kuminang ang mga mata ni Raymond bago niya sinabi sa kanyang malalim na boses, Rong Yuan, plano kong bumiyahe pabalik sa Cloud Continent. Mamaya, ipaalam sa ginang at sabihin sa kanya na lalabas ako para asikasuhin ang isang bagay. Tandaan na huwag sabihin ang anumang bagay tungkol dito kay Madam. Natatakot akong mag-alala siya. Si Rong Yuan, bukod sa pagiging punong tagapangasiwa ng departamento ng panektik ng Azure Cloud Mansion, ay ang kanang braso din ni Raymond. Matapos marinig ang mga salita ni Raymond, mabilis siyang tumugon ng may paggalang, oo. Si Raymond, sa kabilang banda, ay agad na umalis sa Azure Cloud Mansion pagkatapos ibigay ang kanyang order. Umalis siya ng mag-isa nang hindi nagdadala ng iba. Ang kanyang destinasyon ay walang iba kundi ang Southern District ng Dao Marshall Saint Land. Lord Mansion Master. Hindi inaasahan ni Kumi na naghihintay sa katimugang rehiyon sa tabi ng baybayin ng Dao Marshall Saint Land na gagawa ng personal na pagbisita ang Lord Mansion Master. Laking gulat niya. Nang makita ni Raymond ang matanda na nakasuot ng kulay abong robe, walang ekspresyon niyang sinabi, Kumi, sundan mo ako sa Cloud Continent. Nang matapos siyang magsalita ay agad siyang umalis papuntang Cloud Continent. Hindi naglakas loob ang matanda at agad na sumunod sa kanya. Bagamat ang matandang ito ay nakasuot din ng ganap na kulay abo tulad ni Rong Yuan, kumpara sa mukhang matalinong hitsura ni Rong Yuan, siya ang kabaligtaran. Naglabas siya ng malamig na aura na para bang isa siyang multo. Bukod doon ay may hawak din siyang tungkod.
Kung narito si Nympha, makikilala niya sa isang sulyap na ang matandang ito ay ang taong hamarang sa kanyang daraanan nang dalhin niya ang grupo ng mga lalaki mula sa Greenwavehan Mansion upang lisanin ang Dow Marshall Saint Land mula sa southern side sa isang makapangyarihang pormasayon. Sa kanyang lakas lamang, nagawang harangin ng matanda ang mga powerhouse mula sa Greenwavehan Mansion. Bukod dito, kahit si Muyi, ang pinakamalakas na powerhouse sa tabi niya ay napakarespeto rin sa matanda. Sa paglalakbay, sinabi ni Raymond, "Kumi, nagbalik si Rong Yuan ng balita na nagsasabing hinahanap ng Dragon Clan ang aking anak." Bagamat kalmado ang kanyang tono, ramdam pa rin ni Kumi ang lamig sa kanyang boses. Young Mansion Master. Hindi ba't nasa Cloud Continent pa rin si Young Mansion Master? Nang marinig iyon, napukaw din ang damdamin ni Kumi. Matagal ka nang naghihintay dito. May na-encounter ka bang kakaiba? Mayroon bang powerhouse na umalis sa Dow Marshall Saint Land at tumungo sa direksyon ng Cloud Continent? Tanong ni Raymond. Talagang may isang grupo ng mga tao na pumunta sa timog 2 araw na ang nakakaraan, sagot ni Kumi pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sila ay mula sa Greenwavehan Mansion, ngunit hindi sila pumunta sa Cloud Continent. Naghanap sila ng mahabang panahon sa rehiyon ng dagat na parang may hinahanap. Gayunpaman, hindi nila nakita ang kanilang hinahanap. May nakita ka bang tao sa Dragon Clan? Tanong muli ni Raymond. Sino ba mula sa Dragon Clan? Nang marinig ni Kumi ang kanyang mga salita, medyo kumirot ang kanyang puso bago siya sumagot. 1 taon na ang nakalipas, si Jego, ang 5-clawed golden dragon mula sa Dragon Clan, ay dumaan, at kinausap ko siya ng kaunti. Ayon sa kanya, papunta siya sa isang isla na may kalayuan sa Cloud Continent. Kakabalik niya lang mula roon hindi katagal. Bagamat siya ay nakangiti, parang natatalo siya. Ito ay dapat. Ito ay may kinalaman sa Jego. Nang marinig ito ni Raymond, agad na naging seryoso ang kanyang mukha. Sa sandaling marinig ni Kumi ang kanyang mga salita, tila may nahulaan siya. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Mansion Master, naging pabaya ako. Kung may nangyari talaga kay Young Mansion Master dahil kay Jego, ako, si Kumi, papatayin ko si Jego kahit mamatay ako sa kamay ng Dragon Clan. Malamig na sinabi ni Kumi. Wala nang saysay na sabihin ang lahat ng ito ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang magtungo sa Cloud Continent para matuto patungkol sa sitwasyon. Dahil hinahanap ng Dragon Clan ang anak ko, sigurado akong ligtas ang anak ko sa ngayon. Nang maisip ito ni Raymond, nakahinga siya ng maluwag. Bukod dito, pagkatapos niyang maalala ang mga salita ng matandang propeta, inilagay niya muli ang kanyang puso sa pahinga. 1560. Ayon sa matandang propeta, ang anak ni Raymond ay may mahabang buhay. Sa sandaling napagtanto ni na Raymond at Kumi na maaaring may nangyaring alitan sa pagitan ng clan ng Dragon Clan at Alvin, agad nilang pinabilis ang kanilang bilis habang patungo sila sa timog sa Cloud Continent. Sa kanilang bilis, hindi nagtagal bago sila nakarating sa Cloud Continent. Natural, hindi alam ni Alvin ang lahat ng ito. Matapos palakasin ang kanyang cultivation base sa Paramount Saint Rudiment Stage, umalis siya sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Pagkatapos umalis sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, ang unang ginawa ni Alvin ay bumalik sa isang lugar malapit sa Moon Illumination Sect at nagtago doon ng ilang araw. Sa huli, nagkaroon ng pagkakataon, at na-knockout niya ang isang alagad ng Inner Court ng Moon Illumination Sect na babalik sa sekta. Nagbalat kayo siya at kinuha ang order token ng kanyang alagad sa loob ng korte. Nagawa niyang makapasok sa Moon Illumination Sect ng malaya at walang harang. Matapos makapasok sa ari-arian ng Moon Illumination Sect, agad siyang pumunta sa Inner Court District. Di nagtagal, nalaman niya na matagal nang inilayo ni Arwin si Wilbur at ang iba pa mula sa Moon Illumination Sect. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Dahil dinala na ni Senior Brother si Uncle Flare at ang iba pa, ibig sabihin ay ligtas na sila. Sa lakas ni Senior Brother at sa pagkakakilanlan niya bilang 3-star Saint Inscription Master, kahit na umalis siya sa distrito ng 9 Sect Alliances, hindi na niya kailangang mag-alala na wala siyang mapupuntahan. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, pinapahinga niya ang kanyang puso. Matapos matiyak na ligtas si Arwin at ang iba pa, pumunta si Alvin sa outer court upang tingnan kaagad sina Arnold at Lex. Gayunpaman, ang nangyari, pareho silang hindi nakapasok.
May nangyari ba sa kanila? Hindi na nag-imbestiga pa si Alvin dahil nag-aalala siyang malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Umalis siya sa sekta at pumunta sa Mount Hill City. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng kanyang sarili. Sino ang nakakaalam kung ang Moon Illumination Sect ay nagpadala ng isang tao sa City Governor's Estate ng Mount Hill City upang hintayin siyang magpakita? Nagtanong-tanong si Alvin sa paligid ng Mount Hill City at nalaman na si Clark, ang City Governor ng Mount Hill City, ay hindi sangkot sa insidente. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Sa palagay ko ang sect leader ng Moon Illumination Sect ay hindi ganap na walang prinsipyo, bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang siya ay umalis sa Mount Hill City. Pagkatapos umalis sa Mount Hill City, may pumasok na ideya sa isip ni Alvin kaya nagpasya siya at sa halip ay nagtungo sa Han River City. Siguro kung dinala ni senior brother si Uncle Flair at ang iba pa sa Han River City pagkatapos nilang lisanin ang Moon Illumination Sect. Sa palagay ko ay susubukan ko ang aking kapalaran doon. Marahil, maaari pa akong makakuha ng ilang kapaki-pakinabang na balita. Ang Han River City ang pangunahing lungsod sa distrito ng 9 Sect Alliances. Natural, ang balitang kumakalat doon ay nanggaling din mismo sa source. Alam na alam ni Alvin ang kanyang paraan sa paligid ng Han River City dahil nakapunta na siya dito dati. Pagdating niya sa Han River City, nanatili siya ng ilang araw sa isang restaurant habang nakikinig siya sa mga nangyayari sa 9 Sect Alliances sa pamamagitan ng mga talakayan sa pagitan ng martial at Dao cultivators na nagmula sa iba't ibang lugar. Nagulat siya nang malaman niyang hindi kumalat ang insidente sa Moon Illumination Sect. Maging ito ay ang pagkamatay ng isang powerhouse ng Saint Stage ng Moon Illumination Sect o ang pag-alis ni Arwin mula sa Moon Illumination Sect, ang parehong balita ay hindi kumalat sa lahat. Natagpuan ni Alvin ang buong bagay na medyo kakaiba. Hindi niya alam na pagkatapos ng ilang powerhouse ng Saint Stage ay bumalik sa sekta nang hindi nila siya mahanap, inutusan ng leader ng sect na si Janos ang mga elder sa loob at labas ng korte na pasumpein ang mga alagad sa loob at labas ng korte sa panunumpa ng parusang kidlat na hindi nila isisiwalat ang insidenteng naganap noong araw na iyon. Ang insidente na kanilang sinadya ay walang alinlangan na tumutukoy sa insidente ng pagpatay ni Alvin kina Kaden at pag-alis ni Arwin sa sekta. Kahit sino sa mga pangyayaring iyon ay higit pa sa sapat upang mayanig ang pundasyon ng Moon Illumination Sect. Pagkatapos ng lahat, si Kaden ay isa sa ilang mga powerhouse ng Saint Stage sa Moon Illumination Sect. Si Arwin, sa kabilang banda, ay ang nag-iisang 3-star Saint Inscription Master sa sekta. Kung nalaman ng mga tagalabas na si Kaden ay namatay, at si Arwin ay umalis sa Moon Illumination Sect, walang alinlangan na magdudulot ito ng matinding dagok sa sekta. Bagamat nanatili si Alvin ng ilang araw sa Han River City, hindi siya direktang nagtanong. Sa sandaling ito, siya ay tulala. Saan siya dapat pumunta ngayon? Sa kanyang opinyon, ang distrito ng 9 Sect Alliances ay hindi isang ganap na ligtas na lugar. Dahil dito, hindi niya binalak na manatili ng matagal sa distrito ng 9 Sect Alliances. Ang sitwasyon ng Dao Martial Saintland ay halos katulad ng Cloud Continent. Kung mas malapit ito sa gitnang distrito, mas malakas ang martial at Dao cultivators. Maraming sekta doon. Marami sa kanila ay mga puwersang pang-anim na antas o mas mataas. Pupunta ako sa hilaga sa kabisera ng Windfall Nation. Di nagtagal, gumawa ng desisyon si Alvin. Dati, noong nasa Moon Illumination Sect pa siya, nalaman na ni Alvin ang tungkol sa mga puwersang nakapalibot sa 9 Sect Alliances. Alam niya na ang malaking kalawakan ng lupain sa hilagang distrito ng 9 Sect Alliances ay pag-aari ng isang ika-6 na antas ng Saint Nation na kilala bilang Windfall Nation. Sa Dao Martial Saintland, bukod sa mga sekta at angkan, mayroon ding Saint Nations. Ang mga bansang banal na ito ay orihinal na mga angkan. Gayunpaman, tumanggi silang makipag-alyansa sa anumang puwersa at pinamunuan ang malawak na kalawakan ng kanilang lupain at nakapaligid, lumikha ng kanilang sariling mga teritoryo at bumubuo ng mga bansa. Mahigit sa kalahati ng 9 na dakilang sekta sa distrito ng 9 Sect Alliances ay nagmula sa malawak na lupain na inagaw ng Windfall Nation.
Mas gugustuhin pa nilang maghari sa impyerno kaysa maglingkod sa langit kaya napunta sila sa liblib at tigang na lupaing ito sa distrito ng Nine Sect Alliances upang magtayo ng isang ari-arian na pag-aari lamang nila upang sila ay mamuhay ng walang pakialam na walang nasa ilalim ng pamamahala ng sinuman. Sinabi na dahil ang Windfall Nation ay isa na ngayong malawak na bansa, hindi ito nagkaroon ng interes sa lupain na sinasakop ng distrito ng Nine Sect Alliances. Dahil dito, ang 9 na dakilang sekta ay namuhay ng walang malasakit dito. Ang nasa pagitan ng Windfall Nation at distrito ng Nine Sect Alliances ay isang tigang na disyerto. Sa disyerto na ito, bukod sa tahanan ng maraming malalakas na mabangis na hayop, ang kapaligiran ay kakilakilabot din. Kahit na sa kasalukuyang cultivation base ni Alvin, kung hindi niya gagamitin ang kanyang lumilipad na espada mula sa 10,000 swords territory, aabutin siya ng 10 araw upang tumawid sa disyerto. Nakatayo sa hangganan ng distrito ng Nine Sect Alliances at nakatingin sa walang hangganang disyerto sa unahan, si Alvin na nagpasyang tumawid sa disyerto upang magtungo sa Windfall Nation ay bumulong sa sarili, marahil, ang dahilan kung bakit hindi sinakop ng Windfall Nation ang lupain na sinasakop ng distrito ng Nine Sect Alliances ay dahil sa disyerto. Habang si Alvin ay pumapasok sa disyerto, hindi niya namalayang nakarating na si Raymond, ang kanyang murang ama, sa 10 dakilang dinastiya ng Cloud Continent. Pagkatapos niyang pumunta sa Darkan Dynasty, pumasok siya sa Darkstone Empire, sinundan ng Azure Forest Imperial Kingdom, at panghuli ang Crimson Sky Kingdom. Kumi, hintayin mo ako dito, sabi ni Raymond kay Kumi habang nakatingin siya sa Crimson Sky Kingdom sa ilalim ng kanyang mga paa. Oo, Mansion Master. Si Kumi ay napakagalang sa harap ni Raymond. Hindi siya nang ahas na lumampas sa hangganan. Pagkatapos, pumasok si Raymond sa Imperial City ng Crimson Sky Kingdom. Dapat aminin na matalino si Raymond mula noong dumating siya sa Imperial City ng Crimson Sky Kingdom. Sa Crimson Sky Kingdom, sa wakas ay nakuha niya ang mga pahiwatig na hinahanap niya. Ang mga pahiwatig na ito ay ang mga iniwan ni Alvin para kay Megan bago siya umalis sa Cloud Continent. Alam niyang babalik si Megan hanggat nabubuhay pa ito. Gayunpaman, ganap na wala sa kanyang inaasahan na ang unang makakakuha ng mga pahiwatig na naiwan niya ay ang kanyang murang ama na si Raymond. Kahit na ang voice transmission jade slip na iniwan ni Alvin para kay Megan ay nasa kamay ni Raymond. Mula sa voice transmission jade slip na iniwan ni Alvin, nalaman ni Raymond ang lahat ng nangyari. Napakagaling ng angka ng dragon. Ang katapangan ng Diego. Mabuti. Napakahusay. Sinira mo talaga ang sekta ng anak ko. Pupunta talaga ako sa Dragon Clan para humingi ng paliwanag. Ang pamatay na hangarin ay kumikinang sa mga mata ni Raymond. Gayunpaman, muling bumigat ang kanyang puso nang malaman niyang may kinuha ang isa sa kanyang mga manugang. Sektang pagsamba sa sunog. Anong uri ng background mayroon ang aking manugang na babae? Sinasabi nga ng kanyang kambal na kapatid na babae na siya ay mula sa Fire Worship Sect. Hindi ba ang Fire Worship Sect ay kabilang sa Upper Province? Bakit siya biglang dumating sa Lower Province? Sandali lang. Sinabi sa akin noon ni Rosa na ang aking manugang na babae, si Kelly, ay kaibigan noong bata pa si Tianer. Sabay silang lumaki. Paanong posible na may kinalaman siya sa Fire Worship Sect? Gayunpaman, isang taong nag-aangking mula sa Fire Worship Sect ang nag-alis sa kanya. Bukod dito, sinasabi ng taong iyon na siya ang kambal na kapatid ni Kelly. Hindi lang siya makapangyarihan, kundi mas malakas pa siya kaysa Diego. Naisip ni Raymond sa kanyang sarili, ang kanyang kalooban ay hamina. Bagamat hindi niya masyadong inisip si Diego, alam niya kung gaano siya kalakas. Pagkatapos ng lahat, si Diego ay isa sa 2 5-clawed golden dragon sa Dragon Clan sa kasalukuyan. Bagamat hindi pa siya lumaki sa kanyang buong potensyal, ang kanyang lakas ay mabigat pa rin. Kung kambal talaga ni Kelly ang babaeng iyon, dapat 30-something years old lang siya, di ba? Ang isang taong mahigit sa 30 taong gulang lamang ay mas makapangyarihan kaysa sa Diego. So young, and yet, she's already monstrously strong. Kung ganoon, I don't think she's lying. Malamang nagaling siya sa Fire Worship Sect. Tanging ang mga batang talento mula sa pinakamataas na first rate na puwersa ng Upper Province ang napakalakas sa murang edad na ito.
Napabuntong hininga si Raymond nang maisip niya ito. Kahit na narinig niya lang ang Upper Province sa Dao Marshall Saint Land. Hanggang ngayon, wala pa siyang nakatagpo mula sa Upper Province. Ipinasa na mula noong sinaunang panahon na mayroong 3 relihiyon at 9 na puwersa sa Dao Marshall Saint Land. Ang 9 na puwersa ay tumutukoy sa mga puwersa sa Dao Marshall Saint Land, mula sa 1st rate hanggang 9th rate na puwersa. Ang 3 relihiyon, sa kabilang banda, ay tumuturo sa 3 nangungunang mga 1st rate na puwersa na may pinakamahabang legacy sa Dao Marshall Saint Land. Sila rin ang pinakamisteryoso at pinakamakapangyarihang mga sekta. Isa na rito ang Fire Worship Sect. Mula nang nahati ang Dao Marshall Saint Land sa dalawa, ang 3 malalaking sekta at isang grupo ng makapangyarihang mga sekta ay nag-ugat sa Upper Province. Napakaraming taon na ang lumipas, napakakaunting mga tao mula sa Lower Province ang banggitin pa ang 3 malalaking sekta. Ang impormasyong alam ni Raymond tungkol sa Fire Worship Sect ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. 1616. Pinag-isipang mabuti ni Alvin ang kanyang planong pagtawid sa malawak na disyerto patungo sa kabisera ng Wind Nation. Noong siya ay nasa Moon Illumination Sect pa, narinig niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Arwin na binanggit ang Windfall Nation ng maraming beses. Batay sa mga salita ni Arwin, tila sabik na rin siyang pumunta sa Windfall Nation. Sinabi pa niya kung hindi dahil sa Moon Illumination Sect, pupunta na sana siya sa Windfall Nation. Dahil dito, inisip ni Alvin na malaki ang posibilidad na dinala ni Arwin si Wilbur at ang iba pa sa Windfall Nation. Malakas ang pakiramdam niya tungkol dito. Ang hindi inaasahan ni Alvin ay habang tumatawid siya sa disyerto patungo sa Windfall Nation, ang kanyang cheapskate na ama ay umalis na muli sa Cloud Continent hindi nagtagal pagkatapos niyang makuha ang clone na naiwan niya sa Crimson Sky Kingdom sa Cloud Continent. Pumunta tayo sa Moon Illumination Sect. Naglakbay sina Raymond at Kumi na parang hangin. Isang araw lang bago sila nakarating pagkatapos umalis sa Cloud Continent. Naturally, sa loob ng isang araw na ito, hindi man lang nila ginastos ang 10 bahagi nito sa paglalakbay. Nabanggit ni Alvin sa mga pahiwatig na naiwan niya na dadalhin niya si Wilbur at ang iba pa sa Moon Illumination Sect. Ipinaliwanag niya na ang Moon Illumination Sect ay isang 7th rate na puwersa sa Dao Marshall Saint Land at kung saan ito matatagpuan. Agad na isinama ni Raymond si Kumi upang bumalik sa Dao Marshall Saint Land at sa Moon Illumination Sect. Nakahawak sa likod niya ang 2 kamay ni Raymond habang nakahover siya sa kalangitan sa itaas ng Moon Illumination Sect. Kalmado ang kanyang mukha, walang saya o galit na makikita sa kanyang mukha. Gayunpaman, kung ang isa ay nagbigay pansin sa kanyang mga mata, ang isa ay makakakita ng isang pahiwatig ng pag-asa sa lalim ng kanyang mga mata. Sabik na siyang makitang muli ang kanyang anak. Sino ang sect leader ng Moon Illumination Sect? Isang hakbang pasulong, ang dumadagandong na boses ni Kumi ay umalingaw-ngaw at kumalat sa buong Moon Illumination Sect sa isang kisap lang ng mata. Nagulat ang buong Moon Illumination Sect. Ang boses ay nagmula sa langit. Ang ari-arian ng ating Moon Illumination Sect ay nababalot ng Flight Prohibition Formation kaya ang may-ari ng boses ay dapat na isang powerhouse ng Saint Stage. Agad itong napagtanto ng grupo ng mga matatanda at disipulo ng Moon Illumination Sect. Lahat sila ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bakit dumating ang isang powerhouse ng Saint Stage sa kanilang Moon Illumination Sect? Bukod dito, batay sa kanyang mga salita, gusto niyang makita ang sect leader ng Moon Illumination Sect. Samantala, nabigla rin ang mga tao sa ipinagbabawal na lugar ng Moon Illumination Sect. Saan nanggaling itong Saint Stage powerhouse? Nagsama-sama ang sect leader ng Moon Illumination Sect, Janos, at ang ilan pang powerhouse ng Saint Stage. Nagkatinginan sila, nalilito kung sino ang bisita. Gayunpaman, dahil binanggit ng taong gusto niyang makita si Janos, walang paraan para hindi siya magpakita. Pagkatapos ng lahat, ang ibang tao ay isang powerhouse din ng Saint Stage. Bagamat wala silang ideya kung gaano kalakas ang powerhouse na ito ng Saint Stage, ang ilang mga powerhouse ng Saint Stage mula sa sekta ay sumunod pa rin kay Janos at umakyat sa kalangitan upang salubungin ang taong umaaligid sa itaas ng sekta. Hindi nagtagal, nakita ni Janos at ng iba pa ang isang payat na matandang lalaki. Ang matanda ay nakasuot ng ganap na kulay abo.
Nakatayo siya doon, may hawak na tungkod at naglalabas ng matinding pressure. Bilang mga powerhouse ng Saint Stage, agad nilang napagtanto na ang matandang ito ay mas malakas kaysa sa kanila. Ang mga pahiwatig ng pangamba ay makikita kaagad kay Janus at sa mga mata ng iba pa. Gayunpaman, nang makita nila ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa mas mataas na posisyon hindi kalayuan sa likod ng payat na matanda, agad na bumalatay sa kanilang mga mukha ang takot. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na umaaligid sa kalangitan habang ang kanyang mga kamay ay nakadikip sa kanyang likuran ay naglabas ng isang piercing aura mula sa kanyang katawan. Kahit anong tingin sa kanya, mukha siyang ordinaryong tao. Gayunpaman, batay sa kanyang posisyon at sa superior na aura na nagmumula sa kanyang katawan, maliwanag na mas malakas siya kaysa sa payat na matanda. Halata namang kampanya lang ang payat na matanda. Maaari ko bang malaman kung sino kayong dalawa, mga Panginoon? Si Janus at ang iba ay dumating na may galit. Gayunpaman, nang sabihin nilang ang dalawang lalaking ito ay hindi dapat pabayaan, lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Bagamat lahat sila ay mga powerhouse ng Saint Stage, alam nilang nasa ilalim lang sila ng Saint Stage. Nang makatagpo sila ng isang mas malakas na powerhouse ng Saint Stage, natural, hindi sila nang ahas na magpabeya. Sino ang sect leader ng Moon Illumination Sect? Hindi pinansin ni Kumi si Janus at ang iba pa at inulit muli ang kanyang tanong. Puno ng pagkainip ang tono niya. Si Janus at ang iba ay hindi nang ahas na mena sa katotohanang hindi sila pinansin ni Kumi. Agad na sumagot si Janus, Panginoon, ako si Janus, ang sect leader ng Moon Illumination Sect. Ano ang layunin ng pagbisita mo sa Moon Illumination Sect, Lord? Ang mga salita ni Janus ay puno ng pagkabalisa. Ang payat na matandang nasa harapan niya ay labis na pinilit. Ang pakiramdam ng titigan ng payat na matanda ay para siyang tinatitigan ng makamandag na ahas na hindi niya kayang talunin. Mayroon bang isang tao na tinatawag na Alvin sa iyong Moon Illumination Sect? Tanong ni Kumi sa malalim na boses. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, mabilis niyang tiningnan si Janus at ang mga mukha ng iba, sinusuri ang mga minutong pagbabago sa kanilang mga mukha. Sa sandaling narinig nilang binanggit ni Kumi sina Alvin, Janus at ang iba pa ay agad na nagbago ang mga ekspresyon. Gayunpaman, pilit nilang ibinalik ang kanilang mga ekspresyon sa kung paano ito dati. Sa kanilang mga puso, nagsimulang umusbong ang isang unos. Nandito ang misteryoso at makapangyarihang taong ito para hanapin si Alvin. Hindi ba nagmula si Alvin sa Mortal Continent? Bakit siya hinahanap ng isang makapangyarihang tao? Sa sandaling ito, isang nakababahalang damdamin ang lumitaw sa puso ni Janus at ng iba pa. Sect leader, napansin mo ba na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila kahawig ng mukha ni Alvin nang hindi bababa sa 60 hanggang 70%? Sa sandaling ito, ang Supreme Elder ng Moon Illumination Sect ay sumulyap kay Raymond at kinausap si Janus sa pamamagitan ng voice transmission. Nanginginig din ang boses niya. Nang marinig ito, palihim na pinag-aralan din ni Janus si Raymond. Hindi niya pinansin ang hitsura ni Raymond kanina. Sa mas malapit na pagsisiyasat, nagulat siya nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay talagang kahawig ni Alvin, lalo na ang pagitan ng kanilang mga kilay. Para bang ang mga ito ay ginawa mula sa parehong amag? She asterisk T. Nakaramdam ng kaunting kaba si Janus habang may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Napagtanto niya na si Alvin ay dapat may espesyal na relasyon sa dalawang lalaking nauna sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis na ipinadala ni Janus ang kanyang voice transmission sa iba pang mga Supreme Elders ng Moon Illumination Sect, mga Senior Uncle, Junior Uncles, sabay-sabay tayong sumagot na hindi natin kilala si Alvin, at walang ganoong tao sa Moon Illumination Sect. Sa sandaling marinig ito ng ilang Moon Illumination Sect Supreme Elders, agad silang sumang-ayon dito. Sa sandaling ito, napagtanto nila na ang background ni Alvin ay hindi kasing simple ng inakala nila. Sa ngayon, nagsisi sila sa paghabol kay Alvin. Kung hindi siya hahabulin ng mga ito, hindi magkakaroon ng alitan sa pagitan niya at nila. Kahit na espesyal ang background ni Alvin, hindi siya pupunta para maghanap ng gulo sa kanila. Gayunpaman, ang mga bagay ay lampas sa kanilang kontrol ngayon.
Sa ngayon, isa lang ang nasa isip nila, iyon ay ang maghanap ng paraan para pigilan ang dalawang lalaking nasa harapan nila. Kung nagawa nilang pigilan ang mga ito, gagawa sila ng paraan upang mailigtas ang sitwasyon. Kung hindi, kung nalaman nilang dalawa ang tungkol sa nangyari sa pagitan ni Alvin at ng Moon Illumination Sect, wala silang duda na sisirain ng dalawang lalaking ito ang Moon Illumination Sect. Panginoon, bagamat ako ang sect leader ng Moon Illumination Sect, wala pa akong narinig na sinuman na may pangalang Alvin sa aming Moon Illumination Sect, mahinahong sagot ni Janos habang nakatingin kay Kumi. Hindi mo pa siya narinig noon. Nang marinig ni Kumi ang kanyang mga salita, malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Oo, hindi ko pa siya narinig dati, sagot muli ni Janos nang may katiyakan. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya noon kaya paano ang iba sa inyo? Dama po ang tingin ni Kumi sa iilang Moon Illumination Sect Supreme Elders na nakatayo sa likod ni Janos. Kasabay nito, sumilay ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Panginoon, hindi ko pa siya narinig dati. Panginoon, hindi rin ako. Sabay-sabay, ang ilang Moon Illumination Sect Supreme Elders ay sunod-sunod na umiling, na nagsasabing hindi pa nila narinig ang tungkol kay Alvin dati. Wala si Alvin dito. Nakasimangot si Raymond sa sandaling ito. Hinanap na niya ang buong sekta gamit ang kanyang makapangyarihang divine consciousness, ngunit hindi niya naramdaman si Alvin. Lahat kayo ay talagang hindi narinig tungkol sa kanya o tinatanggihan mo lang itong aminin? Tanong ni Kumi na may malabong ngiti habang nakatingin kay Janos. Nang marinig ito ni Janos at ng iba pa, bahagyang kumaibot ang kanilang mga mata. Napagtanto nila na ang powerhouse sa harap nila ay maaaring may natuklasan. Gayunpaman, pinananatili pa rin nila ang isang kalmadong ekspresyon at iginiit na hindi pa nila narinig ang tungkol kay Alvin dati. Lord Mansion Master, parang wala silang balak na makipagtulungan sa atin. Kung nag-iisa lang si Kumi, hindi na sana siya nakapagpigil at ginamit niya ang kanyang paraan para makuha ang katotohanan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat dahil narito si Raymond. Kumi, kailan mo naging ugali ang magsumbong sa akin ng mga maliliit at walang kwentang bagay? Walang pakialam na tanong ni Raymond. Ngayong hindi niya nahanap ang bakas ng kanyang anak, hindi maiwasang bahagyang balisa ang kanyang puso. Bukod dito, nararamdaman din niya ang pagkabalisa mula kay Janos at sa iba pa. Maliwanag na nagpapanggap lamang silang hindi kilala ang kanyang anak na si Alvin. Lord Mansion Master. Nang marinig ni Janos at ng iba pa ang paraan ng pakikipag-usap ni Kumi kay Raymond, ang pagkabigla ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Hindi lahat ay maaaring gumamit ng titulong Mansion Master. Mayroong hindi mabilang na mga sekta sa Dao Marshall Saint Land ngunit ang mga naglakas loob na tumawag sa kanilang sarili na Mansion Masters ay walang iba kundi ang mga puwersang kumokontrol sa isang piraso ng lupa. Kadalasan sila ay isang fifth-rate na puwersa o mas mataas. Ang titulong Mansion Master ay karaniwang ibinibigay sa pinuno ng fifth-rate forces at mas mataas. Sa sandaling naisip nila ito, naramdaman ni Janos at ng iba pa na tila nagdilim ang kanilang paningin. Para bang may nakikitang malaki at madilim na ulap na bumabalot sa kanila. Gayunpaman, habang muling ipinadala ni Janos ang kanyang boses, ang iilan sa kanila ay nagpatuloy sa pagpapanatili ng kanilang kalmadong ekspresyon. Marahil, sinasabi niya lang iyon para takutin tayo, sabi ni Janos. Nang marinig ng iilang Moon Illumination Sect Supreme Elders ang kanyang mga salita, agad silang kumalma. Nadama nila nakakaiba para sa pinuno ng isang fifth-rate na puwersa na biglang lumitaw sa kanilang Moon Illumination Sect. Ang kanilang Moon Illumination Sect ay isa lamang seventh-rate sect. Sa harap ng isang fifth-rate sect o mas mataas, ang kanilang sekta ay hindi naiiba sa isang langgam. 1562. Sa pagtingin pa lamang sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, masasabi na ng isa na mayroon siyang espesyal na relasyon kay Alvin. Malamang na nagkaroon sila ng relasyon sa dugo. Kung talagang may ganoong relasyon si Alvin sa isang leader ng fifth-rate force o mas mataas, bakit siya lalabas sa kanilang Moon Illumination Sect? Nang maisip nila ito, ang sect leader na si Janos at ang Supreme Elders ng sekta ay muling nakaramdam ng katiyakan sa kanilang mga puso.
Gayunpaman, sa sumunod na sandali, bumalatay ang takot sa kanilang mga mukha nang matuklasan nilang ang payat na matandang nakatayo sa malapit ay humigpit ang hawak sa tungkod. Ang paligid sa 100 metrong radius ay biglang dumilim na tila ba sumapit na ang gabi. Kasabay nito, ang mga tuyong sanga ng puno ay lumitaw mula sa langit na tila sila ay pinagkalooban ng buhay. Whoosh! 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 Ang bilis ng mga tuyong sanga na ito ay napakabilis na si Janos at ang iba pa ay hindi makapag-react sa oras. Sa isang iglap lang, nitali na sila ng matigas ngunit matigas na tuyong mga sanga. Damn it! Ang aking tunay na pinagmulan ay selyado na. Bumalatay ang takot sa mukha ni Janos nang subukan niyang magpumiglas. Laking gulat niya nang makita ang mga tuyong sanga na pumipigil sa kanya na naglalaman ng silang energy. Pinigilan nito ang tunay na pinagmulan sa kanyang katawan, dahilan upang hindi niya magawang pakilyusan ang tunay na pinagmulan sa kanyang katawan. Ang aking tunay na pinagmulan ay natataka na rin. My goodness! Anong klaseng teritoryo ito? Kasabay nito, sumigaw din sa takot ang iba pang Moon Illumination Sect Supreme Elders. Ang kanilang mga boses ay puno ng gulat at takot. Hindi nila maalala ang huling pagkakataon na nakaramdam sila ng takot. Nang tumingin muli si Janos at ang iba pa kay Kumi, lumitaw ang takot sa kanilang mga mata. Bagamat alam nilang hindi dapat banibiro ang payat na matanda, hindi nila inaasahan na magiging parang 3 taong gulang silang mga bata sa harap ng isang matanda, na walang magawa upang labanan ang payat na matandang ito. Isang pagsasama-sama lamang ng teritoryo at ganap na niyang iginapos ang mga ito, ang kanilang buhay ay ganap na nasa kanyang mga kamay. Panginoon, hindi ko pa talaga narinig ang tungkol kay Alvin dati, sabi ni Janos sa nanginginig na boses. Panginoon, talagang hindi kami nagsinungaling sa iyo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang iba pang mga tao sa aming Moon Illumination Sect, Lord. Ang isa sa Supreme Elder ng Moon Illumination Sect ay nagpanggap na sumulong upang itago ang kanyang balak na umatras. Nang marinig ni Kumi ang mga salita ng kataas-taasang elder ng Moon Illumination Sect, walang pakialam niyang sinabi sa kanyang malupit na boses, hindi na kailangan ng napakaraming gulo. Kasabay nito, ang kanyang tingin ay agad na nakalock sa mga mata ni Janos. Tingnan mo ako. Marahas na sabi ni Kumi matapos ay lock ang tingin kay Janos. Tila na consolidated ang boses niya nang pumasok ito sa tenga ni Janos. Nagulat siya, at likas siyang tumingin kay Kumi. Namula ang mga mata ni Kumi habang naglabas ito ng pulang laser at tinusok ang mga mata ni Janos. Halos agad-agad, ang mga mata ni Janos ay nanlabo, hindi na alerto gaya ng kanina. Ito ay. Nang makita ng iba pang Moon Illumination Sect Supreme Elders ang eksenang ito, natigilan sila bago napagtanto ang mga ito. Para silang nakakita ng multo habang sumisigaw sila ng malakas, soul searching. Soul searching secret tactic. Soul searching secret tactic. Ay imposible. Imposible. Paano posible na lumitaw dito ang isang powerhouse na dalubhasa sa soul-searching secret tactic? Sa sandaling ito, ang iilang Moon Illumination Sect Supreme Elders ay nakatitig sa eksenang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata na hindi makapaniwala habang sila ay bumubulong sa kanilang sarili. Gayunpaman, pinatunayan ng eksena sa harap nila na walang imposible. Kahit na ano, ang iilang Moon Illumination Sect Supreme Elders ay mga powerhouse pa rin ng Saint Stage. Natural, magkakaroon sila ng ilang kaalaman tungkol sa maalamat na soul-searching secret tactic. Alam nila na ang taong makabisado sa soul-searching secret tactic ay isang taong makapangyarihan. Hindi lamang ang mga taong ito ay ganap na nakabisado ang kanilang espiritual na enerhiya at divine consciousness, ngunit ang kanilang cultivation base ay napakalalim din. Hindi bababasa, walang maraming tao na may ganoong cultivation base sa isang pang-anim na antas na sekta, ang Kano bansa ng banal. Tila sabay na huminto ang tibok ng kanilang puso. Sa sandaling ito, hindi nila maiwasang maalala ang paraan ng pakikipag-usap ng powerhouse na nagsumite ng soul-searching secret tactic sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Lord Mansion Master. Mansion Master. Di huwag mong sabihin sa akin ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na kahawig ni Alvin ay talagang pinuno ng isang 5th rate force o mas mataas. Eksakto.
Tanging isang pinuno ng isang fifth-rate na puwersa o mas mataas ang may isang powerhouse na nakabisado ang soul-searching secret tactic. Sa sandaling naisip ito ng ilang Moon Illumination Sect Supreme Elders, nabuhay ang kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso. Alam nilang walang sikreto si Janos bago ang soul-searching secret tactic. Ano man ang alam ni Janos, malalaman ng matandang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga crimson laser na lumabas sa mga mata ni Kumi ay unti-unting lumabo habang binawi niya ang kanyang soul-searching secret tactic. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay naging sobrang lamig. Ha! Matapos bawiin ni Kumi ang kanyang soul-searching secret tactic, si Janos, ang sect leader ng Moon Illumination Sect, ay nanambalik din sa kanyang katinoan. The moment he reined his senses, napatulala siya. Nang makita niyang si Kumi ay malamig na nakatitig sa kanya, muli niyang sinabi, "Panginoon, hindi ko pa talaga narinig si Alvin sa Moon Illumination Sect." Nang marinig ng iilang Moon Illumination Sect Supreme Elders ang kanyang mga salita, isang mapait na ekspresyon ang agad na lumitaw sa kanilang mga mukha. Sect Leader, ang iyong mga salita ay walang silbi ngayon. Itong Panginoon ay naghagis ng soul-searching secret tactic sa iyo, mapait na sabi ng isa sa Moon Illumination Sect Supreme Elder. Nang marinig ito ni Janos, agad na bumalatay ang takot sa kanyang mukha. Soul-searching secret tactic. Natural, alam niya kung ano ang soul-searching secret tactic. Hindi lang iyon, ngunit alam din niya kung gaano kalakas ang powerhouse na nakabisado ang spell na ito. Kahit na ang isang ika-6 na antas na puwersa ay walang ganoong kapangyarihan sa antas na ito. Magiging madali din para sa isang 6th-rate na puwersa na walang ganoong powerhouse sa antas na ito na lipulin ang kanilang Moon Illumination Sect na isang 7th-rate na puwersa. Agad na bumangon ang kawalan ng pag-asa sa puso ni Janos. Lord Mansion Master. Sa sandaling ito, ibinunyag ni Kumi ang lahat ng natutunan niya mula kay Janos sa pamamagitan ng soul-searching secret tactic kay Raymond, kasama na ang sitwasyon ni Alvin dati sa Moon Illumination Sect at ang insidente na naganap matapos patayin si Liu Huan, ang Moon Illumination Sect's Inner Court Elder na nasa Moon Illumination Sect na pinatay sa Moon Illumination Sect Paramount Raymond. Supreme Elder sa pamamagitan lamang ng isang hampas ng kanyang espada, at kung paano niya nagawang makatakas mula sa iilang powerhouse na ito ng Saint Stage. Sinabi rin ni Kumi kay Raymond ang tungkol sa hindi pangkaraniwang espada sa kamay ni Alvin. Sa panahong ito, narinig din ni Janos at ng ilang iba pa si Kumi na tinutugunan si Alvin bilang Young Mansion Master. Sa wakas ay nalaman nila ang tungkol sa relasyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito at ni Alvin. Sa nangyari, anak niya si Alvin. Sa sandaling ito, tanging kawalan ng pag-asa ang natitira sa kanilang mga puso. Hindi man lang sumagi sa kanilang isipan na si Alvin ay anak ng isang pinuno ng isang 5th-rate na puwersa o mas mataas. Tulad ng ipinropesya ng matandang propeta, ang aking anak ay talagang isang pinagpalang tao. Sa palagay ko ang espada na nagbibigay sa kanya ng napakaraming opens iba na kapangyarihan sa stage ng Saint Rudiment ay dapat na mas malakas kaysa sa 10 Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking. Matapos marinig ang mga salita ni Kumi at malaman na ligtas si Alvin, nakahinga ng maluwag si Raymond. Nang walang pakialam na sulyap kay Janos at sa iba pa, magalang na tinanong ng payat na matandang lalaki si Raymond, Lord Mansion Master, sila. Gawin mo lang ang gusto mo, walang pakialam na sagot ni Raymond bago sinabing, pumunta tayo sa Dragon Clan. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, umalis siya na parang nawala ng walang bakas sa harap ni Janos at ng iba pa. Mabilis ang kanyang takbo kaya kumukulo ang dugo nila. Gayunpaman, nang makita nila si Kumi na nakatingin sa kanila ng masama, bumakas ang takot sa kanilang mga mukha habang sila ay nagsabi sa takot, Panginoon, patawarin mo sana kami. Mangyaring iligtas ang aming buhay. Kami ang hindi nakilala ang Young Mansion Master at nakasakit sa kanya. Mangyaring iligtas ang aming buhay dahil hindi namin sinaktan si Young Master. Panginoon, handa kaming tumulong sa paghahanap para sa Young Mansion Master. Nang maramdaman ang nakamamatay na hangarin na lumabas sa katawan ni Kumi, sunod-sunod na nagsumamo si Janos at ang iba pa para sa kanilang buhay.
Sa sandaling ito, ang tinatawag na dignidad ng isang powerhouse ng Saint Stage ay matagal nang itinapon sa kanilang isipan. Sa kanila, hindi na ito mahalaga sa harap ng kanilang buhay. Ang pagiging buhay lamang ang mahalaga. Kung sila ay namatay, ang lahat ng iba ay magiging walang silbi. Bilang mga powerhouse ng Saint Stage, alam nila kung gaano kahirap ang paglalakbay para makarating sa kinaroroonan nila. Mamamatay sila sa pagsisisi kung dito sila namatay. Ang ingay. Malamig na sambit ni Kumi. Bagamat tila hindi siya kumibo, ang mga tuyong sanga na tumubo sa loob ng daang metrong radius ay sumugod patungo kay Janos at ang iba pa ay parang mga sawa. Pagkaraan ng ilang sandali, sila ay naging mga dagwang sapal. Namatay sila sa pinakakakilakilabot na paraan. Kasabay nito, naabutan ni Kumi si Raymond. Pagkaalis niya, nagsimulang lumiwanag ang kalangitan sa daang metro na radius habang unti-unting nawala ang dilim. Naglaho rin ang mga tuyong sanga sa madilim na gabi. Si Janos, ang sect leader ng Moon Illumination Sect at ang Supreme Elders ay tuluyan nang nawala sa mundo. Naturally, walang sino man sa sekta ang nakapansin nito sa loob ng mahabang panahon. Pagkaraan lang ng ilang oras na diskubre ng mga tao ng sekta ang kanilang sect leader at supreme elder na lahat ay nawala ng walang bakas. Walang alinlangan, ang Moon Illumination Sect na wala ng powerhouses ng Saint Stage dahil ang kanilang suporta ay nagsimula na ring hamina, hindi na nabawi ang kanilang nakaraang kaluwalhatian. Ito ay nangyari sa ibang pagkakataon sa kwento. Sa timog ng Windfall Nation, isang pagod sa paglalakbay ang lumitaw malapit sa hangganan ng malawak na disyerto. Ito ang Windfall Nation. Ang taong ito ay walang iba kundi si Alvin na nagmula sa distrito ng Nine Sect Alliances at tumawid sa malawak na disyerto upang pumunta sa Windfall Nation. Nakapalibot sa kalangitan sa itaas ng hangganan ng Windfall Nation, pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at tumingin sa unahan. Ang oasis na lumitaw sa kanyang mga mata ay parang dalawang magkaibang mundo kumpara sa disyerto sa likuran niya. Magpapatuloy ako sa paglalakad at hihingi ng direksyon mula sa isang dumadaan patungo sa kabisera ng Windfall Nation, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. 1563. Gayunpaman, ang paglalakbay sa pagtawid sa malawak na disyerto ng walang tulog o pahinga ay nagdulot ng malaking pinsala kay Alvin, hindi sa pisikal kundi sa isip. Nagpunta muna si Alvin upang maghanap ng mapagpahingahan pansamantala bago siya maghanap ng dumadaan para magtanong ng direksyon. Pagkatapos magpahinga ng isang gabi, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay kinaumagahan at tumungo sa Hilaga. Sa wakas, pagkatapos magtungo sa Hilaga sa loob ng isang oras, nakita niya ang isang hindi kapansin-pansing maliit na nayon sa unahan. Mula sa malayo ay naaninag niya ang usok na lumalabas mula sa mga chimney sa kusina. Ang maliit na nayon na nakaupo sa malawak na damuhan ay parang perpektong tanawin sa mga mata ni Alvin. Bumaba siya mula sa langit nang makarating siya malapit sa maliit na nayon. Bago siya pumasok sa nayon, nakita niya ang dalawang figure na mabilis na lumabas para hamarang sa kanyang daraanan. Sino ka? Ang mga taong humaharang sa daan ni Alvin ay dalawang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila malakas at magiting. Maingat nilang tinitigan si Alvin dahil dumating ito nang hindi ipinaalam. Huwag kang mag-alala, isa lang akong dumadaan na gustong magtanong ng direksyon, sagot ni Alvin na may pilit na ngiti sa kanyang mukha. Kasabay nito, lihim niyang isinaaktibo ang kanyang divine eye upang suriin ang pagtatanim ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pareho silang Paramount Mortal Shedding Stage Martial Cultivators. Laking gulat din ni Alvin na mayroong Paramount Mortal Shedding Stage Martial Cultivator sa isang maliit na nayon. Sa Dao Martial Saintland, ang isang 9th rate na puwersa ay kadalasang mayroong Paramount Mortal Shedding Stage Martial Cultivator na nagbabantay dito. Gayunpaman, naramdaman ni Alvin na ang Heaven and Earth Spirit Energy ay lalong tumitibok nang lumapit siya sa village. Halatang may reserve ang Saint Stone na nakatago sa ilalim ng lupa. Sa kasalukuyang cultivation base ni Alvin, madali para sa kanya na sabihin na ito ay isang 9th rate na Saint Stone na reserba. Tulad ng inaasahan ng Windfall Nation, ang isang maliit na nayon sa hangganan ay maihahambing sa isang puwersa ng ika-9 na antas, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang siya ay emosyonal na bumantong hininga.
Nang marinig ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mga salita ni Alvin, lumuwag ang kanilang ekspresyon ngunit maingat pa rin silang nagtanong, saan mo gustong pumunta? Ang kabisera, sagot ni Alvin. Ang kabisera. Nang marinig ng dalawang nasa katanghaliang gulang ang kanyang mga salita, sila ay binawi. Sa katunayan, hindi lahat ng martial at Dao cultivators ay nang-ahas na pumunta sa kabisera sa pamamagitan ng kanilang nayon. Ito ang hangganan ng Windfall Nation. Ito ay isang mahabang paglalakbay sa kabisera mula dito sa kabisera. Karaniwan, ang mga tao ay hindi maglalakas loob na pumunta sa kabisera ng mag-isa maliban kung sila ay nagtataglay ng isang tiyak na antas ng lakas. Kung tutuusin, sino ang nakakaalam kung sila ay papatayin ng mga bandido sa paglalakbay? Oo. Tumango si Alvin at ngumiti habang nagtanong, maaari bang bigyan ako ng alinman sa inyo ng mga direksyon doon? Ito ay isang madaling gawain para sa dalawang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Mabilis silang tumuro sa direksyong Hilagang Silangan. Salamat. Nakangiting nagpahayag ng pasasalamat si Alvin habang naghahanda siyang umalis. Biglang umalangaw-ngaw sa malayo ang tunog ng sipol ng hangin na ikinagulat ni Alvin. Natural, hindi pa naririnig ng dalawang nasa katanghaliang gulang ang ingay. Tumingin si Alvin sa pinanggalingan ng ingay at nakita ang isang grupo ng mga tao sa isang makapangyarihang porma sayon. Sa isang sulyap pa lang, nakita na niyang may ilang dose-dosenang tao. Ang lahat ng mga taong ito ay pinamumunuan ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa isang mabangis na hayop. Ang mukha ng medyo may edad na lalaki ay kalahating nakatago sa pamamagitan ng kanyang kulot na balbas. Kahanga-hanga ang hitsura niya habang nakatayo sa mabangis na hayop na tila isang napakalaking leon. Ang nangunguna ay nasa intermediate Saint Rudiment stage habang ang mabangis na hayop ay nasa early Saint Rudiment stage. Para sa ilang dose-dosenang tao sa likod niya, ang pinakamahina ay nasa Mastery Mortal Shedding stage. Mukhang papunta sila sa village na ito. I wonder kung sino ang mga taong ito. Matapos ay activate ang kanyang Divine Eye, agad na sinisiyasat ni Alvin ang cultivation base ng grupong ito ng mga tao. Ang mga taong ito ay wala sa kanyang paningin. Dahil dito, hindi na siya nag-abalang iwasan man lang ang mga ito. Bukod dito, maliwanag na ang destinasyon ng mga taong ito ay ang nayon sa harap niya. Dumadaan lang si Alvin, sumagi sa kanyang isipan na huwag makialam sa bagay na ito. Gayunpaman, tinulungan siya ng dalawang taga-nayon. Hindi maganda kung umalis na lang siya. Samantala, natuklasan ni Alvin na naging malungkot ang ekspresyon ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Haha! Hindi ba lumalabas ang mga taga-Cohen Village para tanggapin tayo? Tumawa ng malakas ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kulot na balbas. Ang mga taong dinala niya ay lumipad sa kalangitan sa labas ng nayon na parang isang itim na ulap, na humaharang sa araw na sumisikat sa malawak na lupain sa labas ng nayon. Ha! Nagulat si Alvin dahil sa una niyang akala ay mga bandido sila dito para manloob sa nayon. Gayunpaman, base sa tono ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulot na balbas, tila isang kakilala. Sila ang grupo ng mga bandido sa southern frontier ng Windfall Nation. Maihahambing sila sa isang 8th rate na puwersa. Paminsan-minsan, pupunta sila sa aming nayon at kukuha sila ng malaking bilang ng mga Saint Stones bilang bayad sa proteksyon, sinabi ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission na may mapait na ngiti na para bang naiintindihan niya ang pagkalito ni Alvin. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin ang sitwasyon. Dahil iyon ang kaso, hindi na niya kailangan pang makialam. Kahit na ang nayong ito ay maihahambing sa isang puwersang pangsyam, dahil nasa ilalim ito ng jurisdiction ng Windfall Nation, madali itong malipol kung wala itong anumang suporta. Maaari itong mabuhay ng mahabang panahon kung mayroon itong proteksyon ng isang pangkat ng mga bandido na maihahambing sa isang pangwalo na puwersa. Nakita ni Alvin ang isang grupo ng mga tao na umaakyat sa langit mula sa nayon. Ang nangunguna ay isang matanda na nakasuot ng berde. Walang magawa ang matanda sa kanyang mga mata, ngunit pilit pa rin niyang ngumiti ng buong lakas. Third Chief, ito ang bayad sa proteksyon mula sa aming Cohen Village para sa taong ito.
Mapagpakumbaba ang pag-uugali ng lalaki sa harap ng medyo may edad na lalaki na may kulot na balbas. Sabay kuha ng special ring at ipinasa sa kabilang party. Matapos hawakan ng nasa katanghaliang gulang na may kulot na balbas ang singsing at inspeksyonin ito, agad siyang tumawa. Tama ang dami. See you next year, Old Man Cohen. Pagkatapos sabihin iyon, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulot na balbas ay inikat ang mabangis na hayop sa ilalim ng kanyang mga paa at naghanda na akayin ang grupo ng mga tao. Habang pinagmamasdan ni Alvin at ng grupo ng mga tao mula sa Cohen Village ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulot na balbas at ang iba ay umalis, isa sa dalawang matandang lalaki sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulot na balbas ay biglang nalipat ang kanyang atensyon kay Alvin. Agad na nagningning ang mga mata ng matanda. Sa sumunod na sandali, nakita niyang tumingin ang matanda sa nasa katanghaliang gulang na may kulot na balbas. Agad na naramdaman ni Alvin na hindi magiging maganda ang mga pangyayari, at agad siyang sumimangot. Samantala, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulot na balbas ay pinaikot muli ang mabangis na hayop sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakatuon ang kanyang atensyon kay Alvin. Hindi ka taga Cohen Village? Tanong ng medyo may edad na lalaki na may kulot na balbas sa malalim na boses. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang kidlat habang nakatitig kay Alvin. Kasabay nito, ang grupo ng mga bandido sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulot na balbas at mga taga-nayon mula sa Cohen Village ay nalipat ang kanilang atensyon kay Alvin. Agad na kumunat ang noo ng village head ng Cohen Village, ang matandang iyon na nakaberdeng damit. Ako. Bamuka ang bibig ni Alvin, sasabihin na sana niyang hindi talaga siya taga Cohen Village nang may hamarang sa kanya. Nang malaman ng village head ng Cohen Village mula sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng village na si Alvin ay isang passerby lamang na humihingi ng direksyon, nakaramdam siya ng awa, at agad niyang sinabi, "Third Chief, taga Cohen Village din siya, kaya lang bihira siyang lumabas." Kasabay nito, ang boses ng puno ng nayon ng Cohen Village ay pumasok din sa tenga ni Alvin, "Binata, hindi sila dapat pabayaan. Mas mabuti para sa iyo kung magpanggap ka na taga-nayon." Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, nakaramdam ng init ang kanyang puso kahit na hindi siya natatakot sa mga bandido. Nipatikip siya ng bibig, wala siyang planong pabulaanan ang sinabi ng punong barangay. Kung tutuusin, ginawa ito ng punong barangay dahil sa kabaitan. "Kuya Cohen, sa tingin mo ba talaga na ako, si Third Brother Deng, ay bulag? Sa tingin mo ba ang Cohen Village mo ay may isang binata na may ganyang ugali?" Tanong ng medyo may edad na lalaki na may kulot na balbas. Nang marinig ng village head ng Cohen Village ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulot na balbas, agad siyang natahimik. Kasabay nito, pinag-aralan niya si Alvin mula sa gilid ng kanyang mga mata. Sa isang sulyap lang, napansin niyang may kakaibang ugali si Alvin. Madaling masabi ng isa na hindi siya mula sa isang maliit na nayon. "Kuya Cohen, magpapanggap akong hindi ko narinig ang mga sinabi mo kanina, kaya tatanungin kita ulit. Taga Cohen Village ba siya? Paalalahanan kita na pag-isipan mo muna ito bago mo ako sagutin. Alam mo ang kahihinatnan ng pagsisinungaling sa akin." Ngumisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulot na balbas. Agad na bumuhos ang malamig na pawis sa noo ng village head. Nakatingin lang siya kay Alvin ng may kasalanan. Ngayong umunlad na ang mga bagay sa yugtong ito, natural lang na hindi na siya nang ahas na tulungan si Alvin. Napangiti si Alvin sa village head ng Cohen Village bago siya lumingon para tingnan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulot na balbas. Sinabi niya ng walang pag-aalinlangan, "Mayroon kang mabuting paghuhusga. Talagang hindi ako taga Cohen Village. Huminto lang ako sa Cohen Village para magtanong ng direksyon. No wonder. Nagtataka ako kung paano posible para sa Cohen Village na magkaroon ng isang tao sa iyong tindig." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulot na balbas ay may as I've expected expression sa kanyang mukha nang tumingin siya kay Alvin habang sinasabi niya, "Maganda ang mood ko ngayon, at ayokong makakita ng dugong dumb anak."
Kaya ibigay mo na lang ang iyong special ring at scram. Maganda ang mood mo. Ayaw mong makakita ng dumb anak na dugo. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaking may kulot na balbas, tumawa siya. Base sa iyong mga salita, parang iniisip mo na ikaw ang may kapangyarihan. Nang matapos siyang magsalita ay hindi na niya hinintay ang sagot ng medyo may edad na may kulot na balbas at agad na lumipad palabas. Ang kanyang bilis ay hindi mabilis, napanatili niya ito sa bilis ng isang powerhouse ng early Saint Rudiment stage. Gayunpaman, kahit ganoon kabilis, nagulat pa rin ang nasa katanghaliang gulang na may kulot na balbas at ang grupo ng mga bandido. Nang mabawi nila ang kanilang katinoan, si Alvin ay lumipad na sa malayo. Si Alvin ay patungo sa Hilagang Silangan, ang direksyon ng Windfall Nation. Talagang hindi mo pinahahalagahan ang mga pabor. Nang bumalik sa katinoan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulot na balbas, agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon habang kumikinang sa kanyang mga mata ang hangarin na pagpatay. Agad niyang sinenyasan ang mabangis na hayop sa ilalim ng kanyang mga paa upang habulin si Alvin. Sumunod sa likuran niya ang grupo ng mga bandido sa isang makapangyarihang pormasayon. Ang batang iyon ay tiyak na mapapahamak ngayon. Nang makita ito ng mga taga-nayon mula sa Cohen Village, lahat sila ay napabuntong hininga. Nakita nilang hindi masyadong mabilis ang takbo ng binata. Sa pinakakaunti, tila wala siyang anumang kalamangan laban sa nasa katanghaliang gulang na lalaking may kulot na balbas. Masyado pa siyang bata at padalos-dalos. Paano kung ibigay niya ang kanyang special ring? Don't tell me na mas mahalaga ang mga material na bagay kaysa sa sarili niyang buhay. Huminga ng malalim ang puno ng nayo ng Cohen Village. Kanina pa niya pinayuhan ang binata, ngunit hindi nakinig ang binata sa kanyang payo, dahilan para mawalan siya ng magawa. 1564. Nang tumalikod si Third Brother Deng para habulin si Alvin, orihinal niyang binalak na iwanan ang mabangis na hayop at tugisin si Alvin ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, ang mabangis na hayop sa ilalim ng kanyang mga paa ay isa lamang maagang Saint Rudiment stage na mabangis na hayop, at ang bilis nito ay kapantay ni Alvin kaya mahirap para sa kanya na mahabol si Alvin. Siya, sa kabilang banda, ay isang intermediate Saint Rudiment stage martial cultivator. Napakadali para sa kanya na makahabol sa isang early Saint Rudiment stage martial cultivator. Maliwanag na ang bilis na kasalukuyang ipinapakita ni Alvin ay nagpaisip sa kanya na si Alvin ay isa lamang early Saint Rudiment stage martial cultivator. Oh! Hindi nagtagal, sumuko si Third Brother Deng sa ideya na habulin si Alvin nang makita niyang huminto siya pagkatapos niyang makalayo sa malayo na para bang hinihintay niya ang grupo ng mga tao sa likod niya na maabutin siya. Sa sandaling ito, isang masamang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Nagkaroon pa siya ng urge na umalis kaagad. Gayunpaman, sa sandaling maalala niya na napakarami ng kanyang mga nasasakupan na nanunood mula sa likuran, nanggigigil ang kanyang mga ngipin at ipinagpatuloy ang paghabol. Papatayin ko lang itong early Saint Rudiment stage martial cultivator. Sa liblib na lugar na ito kung saan walang makakatulong sa kanya, kahit na siya ay may kakaibang background, sinong makakaalam na ako, si Third Brother Deng, ang pumatay sa kanya, tama ba? Agad siyang nagdesisyon nang maisip niya ito. Di nagtagal, dinala ni Third Brother Deng ang grupo ng mga bandido upang palibutan si Alvin. Ano? Sa wakas sumuko ka na at nagpas siyang ibigay ang iyong special ring. Napangiti si Third Brother Deng habang nakatingin kay Alvin. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibigay ang iyong special ring, at ililigtas ko ang iyong buhay. Nang marinig ng dalawang lalaking nakasunod sa kanyang likuran ang kanyang sinabi, hindi nila naiwas ang mabigla. Kung tutuusin, hindi ito ang unang beses nilang makatagpo ng ganitong sitwasyon. Kadalasan, ang kanilang third chief ay agad na papatayin ang tao kung sinubukan nilang tumakas. Gayunpaman, binigyan niya talaga ng pangalawang pagkakataon ang binata sa pagkakataong ito. Marahil ay nakita ng ikatlong pinuno kung paano niya ginawa ang inisyatiba na huminto at nahanap niya na ito ay mapapatawad. Nagpalitan ng tingin ang dalawang matanda sa isa't isa, at pareho nilang nakikita ang magkatulad na emosyon sa mga mata ng isa't isa.
Gayunpaman, paano nila malalaman na may mga bakas ng pangamba na bumangon sa puso ni Third Brother Deng dahil sa binatang ito? Paano kung tumanggi ako? Mula sa umpisa hanggang sa huli, ang ekspresyon ni Alvin ay kalmado na parang hindi man lang siya magtakip ng talukap ng mata kung gumuho ang isang bundok. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, agad na nagbago ang mukha ni Third Brother Deng. Anak, naghahanap ka ng kamatayan. Third Chief. Patayin mo siya. Patayin mo siya. Sa sandaling ito, sunod-sunod na galit na nagsisigawan ang ilang dose-dosenang bandido na dinala ni Third Brother Deng. Kung hindi dahil hindi pa sila binibigyan ng utos ni Third Brother Deng, matagal na nilang sinisingil at pinunit ang binatang ito na hindi pinahahalagahan ang kanilang pabor. Sa sandaling ito, nahirapan si Third Brother Deng na umatras matapos makinig sa mga salita ng kanyang mga nasasakupan. Agad siyang sumigaw, patayin siya. Patayin. Patayin. Sa sandaling ito, bukod kay Third Brother Deng, ang mabangis na hayop sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang dalawang matandang lalaki sa likod niya, ang iba pang mga bandido ay sumugod kay Alvin na parang nilayon nilang punitin siya sa 1,000 piraso. Sa kabilang banda, si Alvin na napapalibutan ay may mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha. Si Alvin ay nakatayo sa gitna habang pinagmamasdan niya ang ilang dose-dosenang mga bandido na papalapit sa kanya. Biglang nagsimulang manginig ang lugar sa kalangitan sa loob ng 100 metrong radius. Sa susunod na sandali, ang mga solidified sword ray na katulad ng mga totoong espada ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Sa isang sulyap pa lang, tila 10,000 na ang bilang ng mga espada. Teritoryo. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Third Brother Deng at ng mga matatandang nasa likuran niya ang nangyayari. Baka sa kanilang mga mukha ang takot ng mapagtanto nilang nasipa nila ang isang malaking bato. Anong biro? Tanging isang powerhouse na nakabisado ang True Energy Consolidated Territory ang maaaring mag-cast ng teritoryo. Ang isang powerhouse na nakabisado ang True Energy Consolidated Territory ay isa rin sa Paramount Saint Rudiment Stage. Hayaan mo na lang sila, kahit ang dakilang hepe ng bandidong grupo nila ay isa lamang Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Medyo malayo pa iyon sa pagpasok sa Paramount Saint Rudiment Stage. Maging ang kanilang dakilang pinuno ay kailangang yumuko at yumuko sa harap ng isang powerhouse ng Paramount Saint Rudiment Stage. Gayunpaman, talagang naglakas loob silang ituloy ang isang Paramount Saint Rudiment Stage powerhouse. Kinilabutan si Third Brother Deng at ang dalawang matandang lalaki. Ilang dose-dosenang mga 10,000 mga espada ang nakaguhit sa kalangitan na parang mga bulalakaw. Ang bawat isa sa mga sinag ng espada ay nag-alis ng buhay ng isang tulisan. Sa mga bandido, ang pinakamalakas ay isang Early Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Sa harap ng Thousand Swords territory ni Alvin, para silang karne sa chopping board ni Alvin. Sa isang iglap lang, bukod kay Third Brother Deng, ang mabangis na hayop sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang dalawang matandang lalaki sa likod niya, lahat ng iba pang mga bandido ay napatay nang tumagos ang mga sinag ng espada sa kanilang mga puso. Isa-isang bumagsak ang kanilang mga katawan na parang mga langaw at bumagsak sa lupa sa isang madugong gulo. Sa sandaling ito, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan si Third Brother Deng. Panginoon ko, ako po, Third Brother Deng, ang hindi nakilala kung anong klaseng tao ka. Ako ang minamaliit mo. Matapos mapagtanto ni Third Brother Deng ang nangyayari, namutla ang kanyang mukha. Nagkusa siyang bugbugin ang sarili habang sinuntok ang sariling tenga. Sa ngayon, isa lang ang natitira sa isip niya. Umaasa siya na ang powerhouse na nasa harapan niya ay magliligtas sa kanyang buhay. Sa harap ng taong ito, walang naisip na lumaban dahil alam niyang magiging walang saysay ito kahit na lumaban siya. Natural, nakaramdam siya ng kawalang kasiyahan sa kanyang puso. Si Alvin, isang makapangyarihang Paramount Saint Rudiment Stage Martial Cultivator, ay sadyang nagpakita ng bilis ng isang Early Saint Rudiment Stage powerhouse para kumilos na parang baboy para kainin ang tigre. Hindi ba siya naghukay ng libingan para tumalon sila? Kung inihayag ni Alvin ang kanyang bilis bilang isang Paramount Saint Rudiment Stage powerhouse nang umalis siya, hindi sila maglalakas loob na habulin siya. Gustuhin man nilang humabol sa kanya ay hindi nila magagawa. Iligtas mo ang aking buhay, Panginoon.
Iligtas mo ang aking buhay, Panginoon. Samantala, ang dalawang matandang lalaki sa likod ni Third Brother Deng ay agad na lumuhad sa hangin at yumuko habang sila ay humingi ng awa kay Alvin. Takot na takot sila kaya nanginginig ang boses nila nang magsalita sila. Sa sandaling ito, ang kanilang mga iniisip ay katulad ni Third Brother Deng. Bagamat ang mabangis na hayop sa ilalim ng mga paa ni Third Brother Deng ay walang gaanong katalinuhan, likas nitong naramdaman kung gaano kitikot si Alvin at nagsimulang mabalisa. Kung isa talaga akong early Saint Rudiment stage martial cultivator, at tumanggi akong ibigay ang aking spatial ring, nailigtas mo ba ang buhay ko? Walang pakialam na tanong ni Alvin sa harap ng tatlong lalaking nagmamakaawa. Natural alam niya ang sagot dyan kahit hindi sila sumagot. Dahil dito, hindi na hinintay ni Alvin na sumagot si Third Brother Deng at ang dalawa pang matandang lalaki. Sa isang pag-iisip lamang, ang mga sinag ng espada sa 10,000 Swords Territory ay nagsimulang sumipol muli bago nila napatay si Third Brother Deng, ang dalawang matandang lalaki, at ang mabangis na hayop. Wala man lang naiwan na buhay. Nang malapit na siyang umalis sa Cohen Village kanina at nalaman niyang wala si Third Brother Deng at ang iba pa para patayin ang mga taong nayon, wala siyang intensyon na makialam sa bagay na iyon. Ang kailangang ibigay ang ilang bayad sa proteksyon ay batas lamang ng kaligtasan para sa Cohen Village. Hindi nilayo ni Alvin na sirain ito. Bagamat wala siyang intensyon na makialam, itinoon ni Third Brother Deng at ng iba pa ang kanilang mga mata sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpasya siya na hindi siya magpapakita ng anumang awa. Gayunpaman, upang hindi masangkot ang Cohen Village, sinadya niyang akitin si Third Brother Deng at ang iba pa na malayo sa Cohen Village. Pagkatapos lang niyang pumunta dito ay gumawa siya ng paraan. Nagiging sanay na ako sa 10,000 Swords Territory. Sa ilalim ng kontrol ni Alvin, ang lugar sa loob ng 100 metrong radius sa paligid niya ay naging karagatan ng mga espada. 10,000 mga espada ang lumipad ng sabay-sabay, na tila napakaganda. Sa huli, pagkatapos kunin ang lahat ng spatial ring ng mga bandido, tinipon ni Alvin ang 10,000 espada at bumuo ng lumilipad na espada sa ilalim ng kanyang mga paa. Dinala siya nito sa hilagang silangan na direksyon patungo sa kabisera ng Windfall Nation. Habang naglalakbay si Alvin patungo sa kabisera, isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa isang bulubundukin na hindi kalayuan sa Cohen Village. Third Brother. Isang matipunong lalaking may puting buhok ang nakatitig sa basag na soul pearl sa kanyang harapan na may luha sa kanyang mga mata. Isang malamig na aura ang agad na lumabas sa kanyang katawan. Kuya, anong nangyari? Maya-maya pa, lumitaw ang isang mukhang scholar na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makita niya ang nabasag na soul pearl, hindi niya maiwasang makaramdam din ng kilabot. Ito ang soul pearl ni Third Brother. Wala akong pakialam kung sino siya, ngunit hahanapin ko kung sino man iyon at ipaghihiganti ko si Third Brother. Puno ng luha ang mga mata ng matanda. Puno ng puot at lamig ang boses niya. Iimbestigahan ko kaagad ang bagay na ito. Lubhang mapatla ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na scholar. Bagamat tatlo sa kanila ay hindi magkapatid sa dugo, mas malapit ang kanilang relasyon kaysa sa magkapatid na dugo. Natagpuan ng grupo ng mga bandido ang bangkay ni Third Brother Deng at ng iba pa sa maikling panahon lamang dahil hindi sinira ni Alvin ang kanilang mga katawan para maalis ang mga ebidensya. Pagkatapos nito, dinala ng mga bandido ang mga bangkay pabalik sa kanilang tagwan. Kuya, nagtanong-tanong ako sa ilang mga nayon sa paligid ng lugar kung saan namatay si Third Brother. Ayon sa kanila, namatay si Third Brother nang tinutugis niya ang isang binata. Hindi lamang ang nasa katanghaliang gulang na scholar ang pangalawang hepe ng grupo ng mga bandido, kundi siya rin ang strategist at utak ng bandidong grupo. Hindi nagtagal upang malaman niya ang lahat ng ito. Tinanong ko ang mga tao mula sa Cohen Village. Nilapitan sila ng binatang iyon upang magtanong ng direksyon patungo sa kabisera. Ang kabisera. Nang marinig ng matanda ang sinabi ng nasa katanghaliang gulang na scholar, agad siyang nagtadyes ng ngipin. Pagkatapos ay mamamatay siya sa kabisera. Kuya, plano mo bang pumunta sa kabisera? Kumunat ang noo ng middle-aged scholar.
Kuya, base sa mga sugat sa katawan ng ating magkakapatid, lahat sila ay namatay sa halos parehong sandali. Natatakot ako na ang lakas ng binata ay hindi mas mababa kaysa sa iyo. Tiningnan ko rin ang paligid ng lugar kung saan namatay si third brother, at wala akong mahanap na iba. Hinala ko na ginamit niya ang teritoryo. Ibig sabihin, maaaring isa siyang Paramount Saint Rudiment na kapangyarihan. Para sa kapakanan ni third brother, kailangan kong pumunta sa kabisera. Bago ako umalis kanina, ang 4th Imperial Highness ay nangako sa akin na nagsasabing kung may pabor ako na hihilingin sa kanya, hindi niya ako tatanggihan kung ito ay nasa loob ng kanyang kakayahan. Kahit ang isang Saint Stage Powerhouse ay mamamatay pa rin kung ang 4th Imperial Highness ay magbibigay ng utos, lalo pa ang isang Paramount Saint Rudiment Stage Powerhouse na tulad niya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ang matanda ay mukhang nawalan na ng malay. Ikalawang kapatid, hanapin muli ang mga taga Cohen Village. Gumuhit ng larawan ayon sa kanilang mga paglalarawan. Kapag na-drawing na ang larawan, pupunta ako kaagad sa kabisera. Kuya, magpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ni third brother. Yumukod ang nasa edad na scholar sa matanda upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. 1565. Sa Windfall Nation, ang mga taong pinagkalooban ng titulong Imperial Highness ay walang alinlangan na mga prinsipe ng Emperor ng Windfall Nation. Bilang isang ika-6 na antas ng bansang banal, ang Windfall Nation, natural, ay may napakalakas na suporta. Ang isang ika-7 rate na puwersa tulad ng Moon Illumination Sect ay halos hindi maihahambing dito. Ang Moon Illumination Sect ay mayroon lamang ilang mga powerhouse ng Saint Stage, at sila ang pinakamahinang uri ng mga powerhouse ng Saint Stage. Sa pinakamataas na puwersang pang-6 na antas tulad ng Imperial na pamilya ng Windfall Nation, mayroong ilang 12-dosenang mga powerhouse ng Saint Stage sa pinakakaunti at karamihan sa kanila ay mga makapangyarihang powerhouse din ng Saint Stage. Hindi winasak ni Alvin ang mga katawan ng mga bandido at inalis ang ebidensya dahil sa pakiramdam niya ay hindi niya kailangan. Sa opinyon ni Alvin, ang grupo ng mga bandido ay katumbas lamang ng isang 8th rate na puwersa. Hindi sapat ang 8th rate force para seryosohin niya sila. Dahil sa kadahilanang ito, siya ay masyadong tamad na gumugol ng higit na pagsisikap upang sirain ang mga katawan. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip ni Alvin na ang isang dakilang pinuno lamang ng isang pangkat ng bandido na pang-8 antas ay talagang magkakaroon ng koneksyon sa isang puwersang pang-6 na antas, ang Imperial Family ng Windfall Nation. Kung alam lang niya ang tungkol dito, hindi sana siya nagligtas sa mga pagsisikap at sinisira ang mga katawan. Lahat ay magkakamali sa isang punto sa kanilang buhay. Ang pagkakamali ni Alvin ay minamaliit ang kanyang kaaway. Natural, hindi ito alam ni Alvin habang papunta siya sa kabisera ng Windfall Nation. Sa aking bilis, dapat kong maabot ang kabisera ng Windfall Nation bukas, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang naglalakbay siya roon gamit ang kanyang lumilipad na espada. Halos kasabay nito, sa tagwan ng mga bandido na pinatay ni Alvin, ang matanda, ang dakilang pinuno ng mga bandido, sa wakas ay nakuha ang kanyang mga kamay sa larawan ni Alvin at papunta na sana sa kabisera ng Windfall Nation. Magugulat si Alvin kung nakita niya ang larawan dahil kahawig niya ito ng 70%. Kung makikita ng isa ang larawan at pagkatapos ay makita siya, tiyak na masasabi nilang siya iyon. Makalipas ang ilang araw, medyo kumalma rin ang nasa katanghaliang gulang na scholar na siya ring pangalawang hepe. Bago umalis ang matanda, hindi niya maiwasang magtanong, Kuya, ang pangakong binitiwan sa iyo ng 4th Imperial Highness ay kapalit ng nalalabing buhay mo. Di gusto mo ba talagang gamitin ito para ipaghiganti si third brother? Ikalawang kapatid, huwag mo nang uulitin ang mga ganyang salita sa susunod. Hindi ako mahilig makinig sa kanila, sabi ng matanda sa malalim na boses. Kuya, kapag nalaman ni third brother sa Netherworld na ginagawa mo ito, tiyak na matutuwa siya, sabi ng nasa katanghaliang gulang na scholar. Paano kung masaya siya? Patay na siya na parang patay na lampara. Sige, tama na. Oras na para umalis ako. Sa sandaling lumabas ang mga salita ng matanda sa kanyang bibig, umalis na siya.
Pinagmamasdan ng nawawalang silwete ng matanda hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bulong niya sa sarili, "Kuya, kung ako ang namatay, gagamitin mo rin ba ang pangakong ibinigay sa iyo ng 4th Imperial Highness para ipaghiganti ako?" Nahulog siya sa ulirat habang iniisip ito. Sa kabisera ng Windfall Nation. Bagamat nakita ni Alvin ang kadakilaan ng Han River City ng 9 Sect Alliances, natulala pa rin siya sa kabisera ng Windfall Nation. Sa orihinal, sa kanyang opinyon, ang pinakamalaking lungsod sa Cloud Continent ay parang isang maliit na nayon kumpara sa Han River City. Gayunpaman, pagkarating niya sa kabisera ng Windfall Nation, nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa salawikain, "There would always be a higher mountain." Kung ikukumpara sa kabisera ng Windfall Nation, ang Han River City ay parang isang maliit na bayan ng probinsya. Tungkol sa hitsura o laki, hindi sila maihahambing. Nang dumating si Alvin sa kabisera ng Windfall Nation, nanatili siyang mahinahon at naglakbay ng mga paa. Natural, ito ay dahil wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpakumbaba. Nang malapit na siya sa kabisera ng Windfall Nation, napagtanto niyang mayroon din silang Flight Prohibition Formation. Ang Flight Prohibition Formation na ito ay halos katulad ng sa Moon Illumination Sect kaya lang mas malawak ang lugar na sakop nito at mas mahirap ang pag-set up nito. Pagkarating ni Alvin sa kabisera ng Windfall Nation, ang una niyang ginawa ay pumasok sa isang restaurant. Cloud Continent man ito o ang Dow Marshall Saint Land, ang pinakamasiglang lugar at ang lugar na may pinakabagong balita ay walang alinlangan na mga restaurant. Hindi siya bulag na pumunta sa kabisera ng Windfall Nation, dumating siya na may layunin. Una, gusto niyang makita kung dinala ni Arwin si Wilbur at ang iba pa sa Windfall Nation. Pangalawa, gusto niyang makita kung makakakuha siya ng ilang impormasyon tungkol sa background ni Nympha. Itong Nympha talaga. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang pangalan ng sekta niya? Ngayong gusto ko siyang hanapin, hindi ko na alam kung saan magsisimula. Napabuntong hininga si Alvin. Ang mga pahiwatig na maaari niyang makuha mula kay Nympha ay tungkol sa mga Saint Stone na iyon sa ikalima at ikaapat na baitang at na ang kanyang apelyido ay Han. Gusto ni Alvin na hanapin si Nympha hindi dahil gusto niya ng suporta bagamat masasabi niyang wala itong simpleng background na tila. Ang kanyang layunin ay hanapin ang kanyang kasintahang si Megan. Tulad ng hinala ko kanina, ang sekta sa likod ng Nympha ay dapat na isang fifth-rate na puwersa o angkan. Matapos pagsamasamahin ang lahat ng nalalaman niya, nag-isip si Alvin sa kanyang sarili, Han Clan. Isang pamilya na may apelyidong Han. Magtatanong ako sa Windfall Nation. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagkaing in-order ni Alvin ay ipinadala rin sa kanyang mesa. Kasabay nito, dumami na rin ang mga tao sa restaurant. Siyempre, bustling ang restaurant ngayon na mas maraming tao. Sa oras na ito, nakarinig din si Alvin ng maraming tsismis. Lahat sila ay halos tungkol sa ilang walang kabuluhang mayayamang anak ng ilang pamilya sa kabisera ng Windfall Nation. Gayunpaman, sa panahong ito, si Alvin ay nagulat din sa loob. Mula sa kung ano ang mapupulot niya mula sa mga pag-uusap sa paligid niya, ang ilan sa mga angkan sa kabisera ng Windfall Nation ay may lakas na katumbas ng puwersang pang-7 antas. Ang mga angkan na ito ay kadalasang mayroong ilang mga powerhouse ng Saint Stage na nagbabantay sa kanila. Ang lakas ng mga angkan na ito sa kabisera ng Windfall Nation ay hindi mas mababa sa Moon Illumination Sect. Sa sandaling ito, napagtanto ni Alvin na lumawak muli ang kanyang pananaw. Dati, noong siya ay nasa 9 Sect Alliances, ang Moon Illumination Sect ay maaaring hindi ang pinakamalakas na sekta, ngunit ito ay isang puwersa pa rin na dapat isaalang-alang. Gayunpaman, sa sandaling marating niya ang kabisera ng Windfall Nation, sa wakas ay napagtanto niya na ang Moon Illumination Sect ay wala rito. Mula pa lang sa mga angkan na narinig niya ang iba pang nabanggit kanina, mayroon ng 3 angkan na ang lakas ay kapantay ng Moon Illumination Sect. Bukod dito, sa Windfall Nation, bukod sa kabisera, maliwanag na mayroon ding mga ika-6 na antas na puwersa. Ngayong ikinukumpara niya silang dalawa, biglang napagtanto ni Alvin kung gaano kaliit ang 9 Sect Alliances. Pakiramdam niya ay tama ang napili niyang pagpunta rito. Narinig mo ba?
Mukhang lumalala ang kalagayan ng Great Young Master mula sa Sito Clan. Tila, hindi siya mabubuhay hanggang sa katapusan ng buwang ito. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa isang mesa malapit kay Alvin ang nagsabi sa isa pang nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa parehong mesa. Sinadya niyang hininaan ang boses na parabang natatakot siyang may makarinig sa kanya. Kung hindi binuksan ni Alvin ang St. Veins na konektado sa magkabilang tainga niya, hindi niya ito maririnig kahit na ang cultivation base niya ay nasa Paramount St. Rudiment stage. Gayunpaman, naririnig siya ni Alvin ng napakalinaw ngayon. Sito Clan. Tumibok ang puso ni Alvin. Nalaman niya ang higit pa tungkol sa Sito Clan mula sa mga pag-uusap ng mga customer sa restaurant. Ang Sito Clan ay maaaring ituring bilang isang malaking clan na nireranggo sa tuktok sa kabisera ng Windfall Nation. Bukod dito, ito ay may kaugnayan sa Imperial Family ng Windfall Nation sa hindi mabilang na paraan. Sinabi na ang nakababatang kapatid na babae ng kasalukuyang pinuno ng clan ng Sito Clan ay ang pinakamataas na ranggo na Imperial Concubine at pinakamahal na Imperial na Concubine ng kasalukuyang Emperor ng Windfall Nation. Ang isa pang lalaki ay sadyang hininaan ang kanyang boses habang nagtanong, ang dakilang Young Master ng Sito Clan. Ang isa na napapabalitang kinukulam noon. Tama. Siya iyon. Tumango ang dating. Sa totoo lang, medyo malas siya. Hindi nagtagal pagkatapos na igawad sa kanya ng kanyang kamahalan ang isang saint weapon na inukit sa kanya ng 4-star saint inscription, nakulam siya. Sa tingin ko ay wala lang siyang kapalaran na tamasahin ang Reg Along ipinagkaloob sa kanya ng kanyang kamahalan. Kakaiba. Napakaraming Saint Inscription Masters na mahusay sa pagpino ng mga table tasks sa Imperial Family ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang mali sa kanya, sabi ng huli. Narinig ko na ang mga Saint Inscription Masters na mahusay sa pagpino ng mga table tasks mula sa Imperial Family ay sinuri ang kanyang katawan noon at nakumpirma na walang mali sa kanyang katawan. Wala silang makitang anumang abnormalidad, muling sagot ng una. Kung gayon sa palagay ko ito ay parusa ng Diyos. Gayunpaman, narinig ko na ang dakilang Young Master ng Sito Clan ay napakabait. Iba siya sa mga walang kwentang mayayamang batang iyon kaya bakit siya pinaparusahan ng Diyos? Gaya nga ng kasabihan, nice guys finish. Sayang naman. Narinig ko na ang clan leader ng Sito Clan ay nag-alok ng reward. Kung sino ang makakagamot sa Great Young Master Sito ay gagantimpalaan ng 4-star Divine Strider Talisman at 4-star Golden Energy Talisman. Kahit na makalaban niya ang isang 4-star offensive na daw talisman, sa palagay ko ay walang sino man ang makakagamot sa Great Young Master Sito. Totoo iyan. Isantibi mo muna ang lahat, mula nang makulam si Great Young Master Sito, may itim na marka na parang gagamba sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hanggang ngayon, walang nakakakilala kung ano iyon. Bawat salitang palitan ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pumasok sa tainga ni Alvin. Isang itim na marka na parang gagamba. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ng dalawang lalaki, agad niyang itinaas ang kanyang kilay nang may pumasok na impormasyon sa kanyang isipan. Ito ang impormasyong nakatala sa Saint Token na naglalaman ng strange inscription art na ibinigay sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Arwin. Pwede ba ang Devil Inscription? Nagulat si Alvin. Ang Devil Inscription ay isa ring uri ng Saint Inscription. Ito ay napakabihirang. Sa Dao Martial Saint Land, kadalasan, ang mga Devil Cultivator na mga Saint Inscription Masters lang ang makakabisado sa Devil Inscription. Ang presyo ay napakataas din. Bukod dito, ito ay napakabihirang na napakakaunting mga tao sa Dao Martial Saint Land ang nakakaalam nito. Bukod pa rito, napakataas din ang pangangailangang mag-inscribe ng Devil Inscription. Ang pinakamahalagang bagay ay, ang Devil Inscription ay hindi katulad ng normal na Saint Inscriptions. Kung talagang gusto ng isa na ikategorya ito ay mapapailalim sa kategoryang malignant. Ito ay isang uri ng Saint Inscription na ginamit para saktan ng isang tao. Noon, sinabi nila na ang dakilang Young Master ng Sito Clan ay pinagkalooban ng Saint Weapon mula sa Windfall Nation's Emperor bago niya matugunan ang hindi magandang pangyayaring ito.
At saka, isa itong saint weapon na inukit ng 4-star saint inscription. Don't tell me the Windfall Nation's Emperor wants him dead. Nang maisip ito ni Alvin, umiling muli siya. Hindi niya akalain na posible pala. Dahil ang kapatid na babae ng clan leader ng Sito clan ay isang imperial concubine, ang mahusay na young master ng Sito clan ay pamangkin ng Windfall Nation's Emperor. Walang dahilan para saktan siya ng emperador. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.